Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nasaan ngayon yung ating Pangulo? Sa kasagsagan ngayon ng sinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ng objective, hindi man po accountability, transparency, kundi sabi ng mga analyst, this is their final push para iupo si Sara Duterte. Yan ang ang sinasabi ng mga political analyst. Pero yung ating Pangulo, naka-monitor lang po. Sabi dito sa latest na report ng ABS-CBN. Yan, President Ferdinand Marcos Jr. is monitoring the events from Malacanang. Sabi po ni Communication Secretary Dave Gomez, as the 3-day rally headed by Iglesia ni Cristo calling for transparency and accountability begins today. Abang yung mga minions ni Sara po, patuloy na nangangarap na maiupo na si Sara. Ito po yung gusto nilang maging presidente. Ano niya, Mr. Maravillas, ginagawa niya? Napicturean niya, nasa dahig siya. May tinitingnan na kuto siguro sa kanyang buhok. Yan o, diba? Ito yung gusto nilang ipalit sa ating Pangulo na matino daw na presidente. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ito yung gusto nilang ipalit na presidente. Ang sabi nila, ito daw matino. Kayang-kaya nitong ayosin yung ating bansa. I'm feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Yan ang gusto ng Iglesia ni Cristo po, na maging presidente. Yung mahilig magbanta, gustong ipapatay yung ating Pangulo, gustong tanggalan pa ng ulo yung ating Pangulo. Ini-imagine daw niya na tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. At saka yung dating Pangulo, yung tatay ng ating Pangulo, si Apo Lakay, dating Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos, gustong ipahukay at saka itapon sa West Philippine Sea. Yan yung matino na leader na gusto nilang ipalit sa ating Pangulo. Yan ang tawag na ni Daryl Yap, President Inday Sara Duterte. Post niya ngayon, Daryl Yap, President Inday Sara Duterte. Kaya sabi ng Marcos loyalist na si Brother Benji Contreras, mukhang masyadong maaga ang selebrasyon nitong si Punggok. Akala niya sure ng mapapatalsik si PBBM at uupo yung idol niyang si Lustay. Yan ang post niya. Hindi nila tinatago ang kanilang intensyon na iupo si Sara Duterte. You see, ganon sila kagarapal, mga kababayan, talagang matindi. Ang pagiging gahaman, mga kababayan, ganon sila kakapal, mga kababayan. Yan yung pinapakalat nila ngayon. Post ito ni Bia del Rosario. Sabi niya, of the photos, nakita ko lang na dumaan, di pa natatapos ang 3 araw na rally, may nasibak na at may uupo na. Advance talaga. Yan ang mga pinapakalat nila. Ang hilig nila magpakalat ng fake news. Marcos sibak na. Sa wakas, BP Sara uupo na. Nasa palasyo. Ito ang leak video. Saldico winasak ang palasyo. So, ginagamit nila talaga yung video ni Saldico. Hinintay nila ngayon yung part 3. Yung part 1, part 2 po, na pasabog. Yung putok po, yung tunog, parang wato sila. Nawasak agad, mga kababayan. Kaya sabi po ni Professor Antonio Contreras, Saldico's script just crashed even before it could fly. And all it took was for an unremoved price tag of a luggage on sale. Yung pinakita po na luggage, sabi doon nilagay yung 25 billion pesos na kickback
ng ating Pangulo mula sa 100 billion daw na insertions na malabo man po na totoo. Kasi sabi nga natin, bakit gagawin ng ating Pangulo na mag-utos kay Saldico na mag-insert ng 100 billion? Pagkatapos, ipapa-veto man lang niya, ibiveto man lang niya mismo. At yung bineto ng ating Pangulong Bongbong sa budget, 194 billion, almost double sa insertion. At saka, bakit magpapa-insert yung ating Pangulo na siya mismo yung gumagawa ng budget? Ang tawag nga po, President's Budget. Pwede man niyang sabihin mismo, direkta kay Amina Pangandaman, Budget Secretary, na dagdagan ng 100 billion. Bakit pa kakausapin niya si Saldico? Di ba kalukuhan? Wala sa logic. Katawa-tawa mga kababayan. At yung pinakitang ebidensya na mga luggages po, may price tag pa. Saldico's script just crashed even before it could fly. And all it took was for an unremoved price tag of a luggage on sale. Yan yung post ni Saldico. Representative Saldico. Panoorin mga kababayan. Narito po ang ikalawang bahagi ng aking paliwanag. Dito ninyo makikita at maunawaan na totoo ang mga pahayag ng isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee. May price tag pa. Oh. May mga price tag. 1,499. You see? Kaya sabi po ni Bia del Rosario, mura lang yung price tag ng maleta na bili ni Saldico. Bakit may price tag? Ang tanong, sino-sino kaya kasama niya? Nagdala ng mga yan kay Romualdez at PBBM? Nagtago na ba o bogus lang talaga? CCTV sa palasyo, wala ba? Tanong ko lang din yan. Baka yung matatalino dyan at hindi bobo, makakasagot? Nadurog agad yung kwento. Kaya doon na tayo na halimbawa i-release pa yung part 3. Recorded yun, isa man lang pong recording. Pinag-splice lang po. Part 1, part 2, part 3. Pares yung damit mga kababayan. Ewan ko kung i-release pa yung part 3. Baga pag nakitang walang epekto, mga kababayan, hindi na ilabas yung part 3. Pero abangan pa rin natin. Durog-durog yung kwento mga kababayan. Kaya sabi ni Atty. Wilfredo Garrido sa kanyang post, sale ngayon sa SM, pwede ka rin makagawa ng content katulad ni Saldico. Ito yung post sale, may price tag, buy one get one pa oh. Ginawa na lang katatawanan po at ang naniniwala lang po yung mga kaalyado niya. Yun lang yung mga naniniwala, yung mga Duterte. Kasi sila yung magkikinabang dito sa malinaw na propaganda po. You see? Kahit po yung DDS vlogger pong si Atty. Regala Oliva, inamin niya na walang bigat yung video ni Saldico. At ito, sa politika lang pwedeng magamit as propaganda. Inamin mga kababayan ni Atty. Oliva. Ang akala siguro ni Atty. Oliva, yung ginawa niyang point of view ngayon, makakatulong. It is an admission ng intention po ng video ni Saldico, propaganda lang. Walang bigat. Ayan Pakinggan ninyo yung sinabi niya na admission mga kababayan mismo na propaganda. Yung video ni Saldico. Hindi uubra niya sa husgado. Nilaglag ni Atty. Oliva mismo yung narrative na gustong ma-achieve sana ng video ni Saldico. Ay ito po, malamang isumpa uli ng mga DDS. Si Atty. Regal Oliva, isinumpa na ito pero nag-apology. Nag-public apology. Iwan ko kung napatawad siya. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari sa kanya, nabawasan yung kanyang mga followers na mga DDS. In-unsubscribe po siya. Malamang, maulit yung pag-unsubscribe sa kanya kasi yung ginawa niyang video, imbis makatulong sa narrative ng mga DDS, lumalabas, inamin dito ni Atty. Regala na propaganda lang. Walang legal weight. Yung expose po ni Saldico, pakinggan po natin. Saldico,
breaks his silence not before any institution of accountability, but from an undisclosed location abroad. At sa isang video na parang bomba, Parang bomba daw. binanggit niya ang dalawang pangalang matagal nang iniingatan sa bawat investigasyon. Former Speaker Martin Romualdez at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At hindi lang pangalan, kinumpirma niyang siya mismo ang nagpadala ng mga maletang puno ng pera with basis sa mga litrato, dokumento at records diretso sa mga mansyon ng dalawa. At sinabi niyang tumpak ang testimonya ni Orly Guteza, ang taong pilit pinatatahimik mula pa noon. Pero ito ang hindi mababaluktot ng katotohanan sa batas. Under Rule 130, hearsay ang video. Walang Hearsay daw yung video. Walang cross-examination. Walang admissibility. Sa korte, Walang admissibility sa wala korte. itong bigat. Pero Walang sa bigat. politika, Pero sa dyan politika kayo daw. dapat kabahan. Dahil habang walang legal na you see? pangil ang video, may matinding kapit Walang legal ito na sa publiko. walang legal At na kapag base ang daw sa taong bayan ang korte. humusga, hindi nila kailangan ng affidavit, selyo o cross-exam. Sapat na ang narinig nila, sapat na ang tiwalang nawala. At sa dalawang pinangalanan, Marcos at Romualdez, ito ang dapat niyong marinig. Kung akala niyong ligtas kayo dahil hindi admissible ang video sa Hindi korte, admissible. nagkamali kayo. Dahil sa larangan ng kapangyarihan, political reckoning ang tunay na sintensya. At kapag iyon ang dumating, walang motion to quash, walang TRO, at walang friendly committee hearing na makakapigil. Another day, another regal POV. Di ba malinaw? Inamin mismo ang isang DDS vlogger na si Atty. Oliva, Regal Oliva, walang bigat, walang legal weight, not admissible in court, kundi pwedeng gamitin sa propaganda. So malinaw mga kababayan, ang intention lang talaga kahit mismo sa kanilang propagandista na DDS na ang intensyon ng video mga kababayan malinaw po, gamitin lang sa propaganda. At sa kasigutesa daw ang taong pilit na pinapatahimik. Ano nga pilit na pinapatahimik na inimbita uli sa Senado ni Ping Lacson. Wala na, nagtago na po. At ginastify ni Marcoleta at ni Amy Marcos yung hindi pag-attend. So fake news, mga kababayan, yung sinasabi po, mali ang sinasabi ni Atty. Oliva na pilit pinapatahimik. Walang pilit pinapatahimik. Pinagsasalita nga. Kaya lang hindi na nag-appear kasi nga na-discover yung kanyang affidavit, yung notaryo fake. O diba? Pero ang malinaw dito sa sinabi ni Atty. Oliva, hindi tatayo sa husgado. Ang video po ni Saldico, ulitin natin. Napakalinaw. Natahimik mula pa noon. Pero ito ang hindi mababaluktot ng katotohanan sa batas. Under Rule 130, hearsay ang video. Hearsay. Walang authentication, walang cross-examination, walang admissibility. Walang korte, admissibility sa korte. wala itong bigat. Walang Pero bigat sa korte. Sa politika daw mayroon kasi propaganda. Dahil habang walang legal na pangil ang video, may matinding kapit ito sa publiko. At kapag Yung ang mauuto. taong bayan ang humusga, hindi nila kailangan ng affidavit, selyo o cross-exam. Sapat na ang narinig nila, sapat na ang tiwalang nawala. At sa dalawang pinangalanan, Marcos at Romualdez, You see? ito ang dapat niyong marinig. Kung akala niyong ligtas kayo dahil hindi admissible ang video Hindi sa korte, admissible. nagkamali kayo. Dahil sa larangan ng kapangyarihan, political reckoning ang tunay na sintensya. At kapag iyon ang dumating, walang motion to quash, walang TRO, at walang friendly committee hearing na makakapigil. Another day, another regal POV.
Malamang mabas uli si mabas uli po si Attorney Regal Oliva dahil ang akala niya nakatulong yung kanyang point of view ngayon. Pero ang katotohanan po, nilaglag niya yung narrative ng mga DDS mismo. At yung propaganda na ginagamit nila ngayon, yung video ni Saldico. Nakita na ninyo? Talagang lalabas at lalabas ang totoong intensyon nila. Gamitin yung video sa propaganda. Lang sabi nga po ni Antonio Contreras, Professor, Saldico's script just crashed even before it could fly. And all it took was for an unremoved price tag of a luggage on sale. Kita na ninyo, mga kababayan, basag na basag yung kanilang narrative. Ito pa, sabi ni Ping Lacson, some dates anya on Saldico's supposed cash deliveries contradict his narrative. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, several dates on supposed cash deliveries to President Ferdinand Marcos Jr. and former House Speaker Martin Romualdez contradict former House Appropriations Committee Chairperson Saldico's narration on the alleged 100 billion in insertions in the 2025 national budget, sabi po ni Ping Lacson. Talaga pag gawa-gawa lang yung kwento, yung script po, masisilipan talaga ng butas. Butas-butas po yung kwento. Kasi nga po, gawa-gawa lang. Ang intention po, gatungan yung destabilization para pag naiupo si Sara, hindi na matutuloy yung investigasyon. Happy. Ang karamihan kasing sabit mga kababayan, mga officials ng previous administration at mga senador na kaalyado, senador congressman na kaalyado ng previous administration. You see, ganon din yung sabi, mga kababayan ni Yossi Castro. Bakit may 2024, sabi niya? Yossi Castro, binakbakan mga maletang ibinalandra ni Saldico. Tinawag ng Malacanang na kasinungalingan at bahagi ng propaganda ang mga payag ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kasabay ng pagbanggit sa umano'y hindi pagtugma ng kanyang mga sinabi at totoong pangyayari. Sa isang interview, iginit ni Yossi Castro ang tila mga pitsa sa larawan ng mga maletang ibinahagi ni ko na naglalaman daw ng pera pero para kina Pangulong Bongbong at dating Speaker Martin. Sabi ni Yossi Castro, sa pinakita niya na mga maleta, mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasunungalingan si Saldico. Pansinin ang mga pinost na pictures. May pizza na January 24, May 24, June 24, August 24, at October 24. Sabi po ni Castro. Paglilinaw pa niya na nag-open ang BICAM noong November 24. Kaya paano mag-deliver ni di umano ng kanyang mga magdi-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025. Nagmamadali po na gumawa ng video, hindi na nakita yung pizza mali. Nakita na ninyo? Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known, sabi po sa Bible. Kaya lagi akong nag-quote ng Bible kasi ang Bible po hindi magkakamali. Diba? Lumabas yung totoo. Nabuking mga kababayan. Yung gawa-gawang kwento. Yan August 16, 2024. Diba? Mga kababayan. Yan, post niya to. Ni Saldico mismo. August 16, 2024. Sasabi ni Yossi Castro, nag-open yung BICAM noong November 2024. Kaya paano magdi-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025? Tanong pa ni Castro, saan daw kaya nakuha ni ko ang mga pitsang may mas maaga pa sa sinasabi niyang mga buwan
na may transaksyon para kina BBM at Romualdez. Di ba nagkabol-bol? Mali yung gumawa ng script, mga kababayan. At sabi nga natin, malamang yung gumawa ng script na binasa ni Gutesa, na piki yung notaryo, yun din po ang gumawa ng script na binasa ni Saldico. Parehas ang salarin, mga kababayan. Tinukoy ng opisyal na sinabi ni Ko na nakipag-usap umano siya kay Budget Secretary Amina Pangandaman nang magsimula ang Bicameral Conference Committee process noong 2024. Git ni Castro, dapat imbestigahan si Ko upang matukoy ng mga otoridad kung saan nanggagaling ang kanyang mga kasinungalingan. Hamon pa ni Castro, sa sinabi niya nga wala siyang kinupit na alaga kahit na nasa kamay niya ang pag-insert ng mga proyekto sa Budget 2025. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman yan. Kaya tama din si Attorney Regala. It will not stand in court. It's not admissible. Pang-propaganda lang talaga. Yan mismo yung admission niya. Walang bigat ang statement ni Saldico. Pwede sa propaganda. Yan mismo, DDS na mismo, na propagandista, na abogado. Si Attorney Regala ang nagsabi, hindi admissible. Walang bigat. Pang-propaganda lang. Ano ba? Pwedeng isumpa po si Atty. Regala. Isumpa uli at ideklara ng persona non grata ng mga DDS. Yan kasi, gumagawa kayo ng video na hindi pinag-iisipang maayos. Ang intention lang ninyo, magpropaganda. Hindi tayo ganon. Ako journalist for 40 years. Factual po tayo. Doon tayo sa totoo. Kahit sabihin pa ninyo ang kung ano-anong akusasyon sa akin, I'll still maintain na ang ating pinangawakan, totoanan po. Kasi ito yung aking sinumpaan as a journalist. Second year college lang pa lang po ako. Reporter na ako sa radyo. Hindi po ako basta pumapatol sa mga kwento. Hindi ako basta po pumapatol sa mga kwento. Pinag-aralan natin, tinicheck natin yung mga facts, mga kababayan. At mismo yung persona, yung tao na nagsasalita, kung ano ang motibo. Kahit mga kakilala natin, mga politiko, kakilala ko mismo si Saldico. Taga rito sa amin, sa kabilang barangay lang. Kaya nga, yung advice ko sa kanya, naiintindihan natin na ipit na siya ngayon. Nangayayat nga po kung totoo yung picture niya o yung video niya, hindi AI. Doda ng iba, AI po, kasi yung ngipin niya bungal. At yung yung kilay niya kumapal para nang si Cheese Escudero. So nagdududa yung iba, baka AI po. Hindi tayo basta pumapatol po kahit sa mga kwento ng kakilala. Kasi yung mga politiko po, alam naman ninyo po, pag politiko ang kausap, sabi nga, sa politics, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Only permanent interest. Yung mga magkakaibigan dati, magkakaaway na. Yung mga kakaaway dati, naging magkaibigan. At tingnan ninyo Saldico, magkaaway ni Sara. Dati magkaibigan sila noong panahon. Tapos naging magkaaway. Nag-akusahan po tungkol dito nga sa mga insertion sa budget, sa nakawan. Pero contractor po ng mga Duterte, yung si Saldico, kahit yung mga previous administration. O ngayon, na napaboran dito sa statement ni Saldico, yung mga Duterte, naging hero na si Saldico. Ganon lang po, mga kababayan. Sabi ni, Gabi Pineda, parang kailan lang sinusukan nyo yang si Saldico, mga be. I genuinely feel bad for DDS, bro. Biglang naging best friend, mga kababayan. Sabi niya, DDS noon, hindi kami naniniwala kay Saldico. Saldi corrupt. Bring Saldico home. DDS ngayon, naniniwala kami kay Saldico. Napaka-honest. Tingnan, hindi yan dapat umuwi. Papatayin yan. Napaboran lang, mga kababayan, sa kanyang video narrative. Biglang naging hero si Saldico sa mga DDS. Ito yung statement ni Saldico noon na nag-aaway pa sila ni Sara sa budget. Diretsahan yung sinabi, ikaw lang daw, as a speaker, may hawak ng
Yes. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 o 2.9 billion, kayang-kaya niya rin sa akusasyon ni Sara na may kontrol ng budget si Saldico. Mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na tinatakot daw siya. Palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami ng, mag-meeting ko kami ng APRO, we will have a more detail for this. Kaya malabo po na ang manakot sa kanya yung administrasyon. Mismo doon sa statement ni Saldico, ang nananakot sa kanya yung mga Duterte. Di ba? Tinatakot daw yung mga congressmen. Yan naman talaga kasi po ang may reputasyon ng pananakot. Di ba po? Ang Marcos administration, ang ating Pangulo, napakabait. Si Digong mismo yung nagsabi na hindi yan makabali ng kamuti yan. Napakabait na niya yan, si Marcos. Ayun ang sagot ni Saldico dito sa akusasyon ni Sara sa interview ng mainstream media. Hawak lang ng dalawang tao. Ang budget daw, hawak lang ng dalawang tao. Ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Saldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Di ba? Nag-aaway sila tungkol sa budget. Kaya noon, sabi ng mga DDS, hindi kami naniniwala kay Saldico, kurap. Bring home Saldico, home. Ngayon, naniniwala na kami kay Saldico, napaka-anis niyan, tingnan. Hindi dapat umuwi, papatayin yan. Pag naniwala pa kayo sa mga sinasabi ng mga DDS, talagang pinanindigan na ninyo yung pagiging idiot. Bangga-bangga po. Yan ang politika po. Sa politika, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Only permanent interest po. Yung dating magkakaaway, magkaibigan na. Yung dating magkaibigan, magkaaway na po. Kaya pag nagseryoso po kayo sa politika, talo kayo. Ako po, sa almost 40 years ko, sa pagiging journalist, natutunan ko na po ang politika. At ako dati din akong politiko kasi, naging municipal councilor po ako. Lakas Inyo City po ako original. Panahon ni Ramos, 1992. So huwag maniwala po sa mga pinapakalat ngayon. May public advisory po. Yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yan public advisory. As mass protests are expected to take place this week, help us keep the online space safe for everyone. If you encounter suspicious posts, hate campaigns, disinformation, calls for violence, or any content that may escalate tension, report it immediately to Hotline 1326. Maging mapanuri, maging ligtas. Ayan fake news, mga kababayan. Ayan. Papakalat ng fake news si Daryl Yap. President Inday Sara Duterte na ang pinapakalat. You see, mga kababayan. Pero hindi ito fake news. IME Mobile Kitchen na bisto sa INC rally. Yan nagbibigay mismo siya ng snacks, pagkain para sa mga INC protesters. Sabi ko sa inyo, mismong kapatid na nga Pangulo nasa likod po ng destabilization. Yan ang nakakalungkot dito, mga kababayan. May sarili ling na agenda, mga kababayan, si Amy Marcos. Ito, galit yung INC leader. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto naming maging mapayapa.
At gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Ganyan sila ka-arugante, mga kababayan, magtrato ng ating mga authorities. Sabi sa Word of God, pasakop sa mga authorities. Di ba? Ang feeling nila sila na ang gobyerno. Hindi man po maaari. Ang gobyerno dapat nire-respeto, sabi sa Bible. Nagturo ka pa ng Bible. Kung hindi mo lang sinusunod, kung ano ang sinasabi sa Bible. Sabi sa Bible, pasakop ka sa governing authorities. That's Romans 13. Napakalinaw. Ano sabi sa Roma 13? Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamalaan, sapagkat walang pamalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang mga dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat na parangalan. Ngayon, nagbabayad kayo ng buwis, INC. Di ba? Nagbayad kayo ng buwis, sabi sa Biblia mismo. At dapat irespeto ninyo ang mga namamahala. Hindi yung nagbabanta kayo, tinatakot pa ninyo. Nandyan sila para magbigay ng proteksyon. Kasi may mga balita na infiltration. Gustong manggulo, gustong itulad po sa Plaza Miranda para ma-justify po yung kanilang gustong mangyari. Mangagaw, gawin yung gobyerno sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyang itinilaga ng ating Panginoon. Hindi mananalo sa eleksyon yung ating Pangulo kung hindi itinakda ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Yan ang katotohanan dyan. Kaya matuto kayong rumispeto sa ating mga kapulisan, sa mga leader ng ating bansa. Yung mga leader ninyo, lalo na yung mga politiko ninyong members, walang tigil sa pagmumura sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pang-iinsulto. At ang gusto ninyong ipalit, ang isang leader na siya pang nagbanta sa ating Pangulong Bongbong at allergic sa transparency accountability. Tapos ang rally ninyo for transparency accountability. That is, the irony and hypocrisy, pure hypocrisy, yung inyong mga pinaglalaban. Di ba po mga kababayan? Ito sila, yung update mga kababayan ngayon. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, ang estimate nila around 27,000, 11 AM kanina. Kawawa yung ating mga authorities. Yan nakasecure yung Palasyo Malacanang, mga kababayan. Naiga na lang sa sobrang pagod yung mga pulis sa kalsada. Inisturbo pa ninyo. Imbis sana, mga kababayan, ang tutok ng ating mga kapulisan ay kasama sa rehabilitation at distribution ng mga ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Tino at Juan. Ayun ang inaasikaso ng ating Pangulong Bongbong. Yan, busy-busy yung ating Pangulo sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Tapos, ang gusto ninyong ipalit, yung hindi man nagtatrabaho, sige lang ang lakwatsa. Yan yung ating Pangulo. Hindi na haros mamahinga, mga kababayan. Yung hindi nagtatrabaho, nagsisweldo lang, sige lang ang lakwat sa kung saan sang bansa, yun ang gusto ninyong ipalit sa ating Pangulo. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Napakasama pa ng ugali.
allergic sa accountability. Pero ang sinisigaw ninyo, transparency, accountability. Sinong maniwala sa inyo po? Kayo na lang ang naniniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Kasi mga bulag kayo sa katotohanan. Ayan lang po, mga kababayan. At dyan sa inyo nitong napakagandang product natin from Australia. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.